Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 334 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Manood ka na lang. Nanatili pa rin ang ngiti sa mukha ni Alvin na para bang sobrang tiwala niya kay Linda. Sumimangot si Andong. Hindi na kailangang sabihin na puno siya ng pagkalito sa kasalukuyang saloobin ni Alvin. Bagamat hindi siya gaanong nakikihalubilo kay Alvin, ngunit napagtanto niya na hindi si Alvin ang uri ng taong nagsasalita ng walang kaparerekon. Ngayon, sobrang tiwala ni Alvin kay Linda, baka may alam siya. Ngunit, ayaw niyang maniwala kahit ano pa ang magagawa ng Linda na iyon na nasa ika-7 antas ng Origin Core Stage ng 10 paghinga kapag nakaharap sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage Violent Ape. Kahit na siya iyon, kung hindi siya nakalusot sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa. Masyadong nagyayabang ang iba na kahit ang mga katabi nila ay hindi naniniwala sa kanila. Kakatawa. Isang mapanuksong boses na hindi maihahambing sa tainga ang biglang tumunog. Lumubog ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang boses na ito, pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa may-ari ng boses na may malamig at walang pakialam na tingin. Si Felix mismo ang nakatayo sa kabilang panig ng test elder. Ano? Mali ba ako? Ang mga sulok ng bibig ni Felix ay gumulong sa isang nakakatuwang ngiti nang makita niyang tumingin si Alvin. Nagagalit dahil sa kahihiyan. Sumulyap si Alvin kay Felix na parang sumusulyap sa isang tulala, pagkatapos ay ngumisi siya. Felix, sabi mo nagyayabang ako. Kung gayon paano tayo tumaya? Kung kaya bang magpumilit si Senior Sister Linda ng 10 paghinga habang nakaharap sa Violent Ape para makapasa sa Inner Court Disciple Test at maging isang Inner Court Disciple. Kung gayon, ikaw, Felix, ay aakyat sa arena ng buhay at kamatayan upang labanan ako hanggang sa kamatayan ng isa sa atin. Manggahas ka ba? Muling nagpakalat si Alvin ng pag-imbite kay Felix na lumaban sa arena ng buhay at kamatayan. Ang lakas ng loob mo. Ang malakas at malinaw na tanong na eksaktong katulad ng dati ay bumaba sa mga tainga ni Felix, na naging sanhi ng pagbabago ng kanyang mukha sa pagitan ng mapatla at masiglang ekspresyon. Muli siyang nag-alinlangan sa kanyang puso nang makita niya ang pagtitiwala sa mukha ni Alvin. Hindi siya naglakas loob na pumayag. Kasama si Test Elder, Hollis, lahat ng iba pang 8 disipulo sa loob ng korte ay lahat ay tumingin kay Alvin nang may pagtataka, at sabay silang tumingin kay Felix. Hindi niya alam ang hidwaan ni na Alvin at Felix sa test platform bago sila dumating. Kung maglakas loob kang umakyat sa arena ng buhay at kamatayan upang labanan ako, gagawin ko pa rin ang sinabi ko noon at pipigilan ang aking lakas hanggang sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage para labanan ka. Ikaw ba, Felix, maglalakas loob na labanan ako? Ang titig ni Alvin ay unti-unting naging malamig na parang nagiging icicle na tumusok patungo kay Felix. Labis na galit ang mukha ni Felix. Ngunit hindi lang siya nang ahas na pumayag sa labanan. Ang kumpiyansa ni Alvin muli ay naging dahilan upang hindi siya magtiwala sa kanyang puso. Pigilan ang kanyang lakas hanggang sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Ang mga mag-aaral ni Hollis at ang 8 mga disipulo sa loob ng korte ay hindi napigil ang humikbi nang marinig nila si Alvin, at lahat sila ay nagulat. Sa ganang kanila, si Alvin ay nililigawan lamang si kamatayan. Si Felix ay ang personal na disipulo ng guro ng Merrick Peak. Narinig na nila ang balitang nakapasok na siya sa ika-8 antas ng Origin Core Stage kalahating buwan na ang nakalipas. Sa kanilang pag-aalala, kahit na ang kakayahan ni Alvin ay mas kakaiba at nakakatakot sa langit, ngunit imposible pa rin na gumamit ng cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage upang pumatay ng isang tunay na ika-8 antas ng Origin Core Stage na martial artist. Nang sila mismo ay kahit na si Felix ay sumang-ayon sa labanan, sa halip ay napansin nila na si Felix ay may hindi magandang tingnan, at hindi siya nang ahas na gumawa ng tunog kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi pumayag si Felix sa labanan. Ilang sandali, lahat sila ay natigilan, at ang kanilang mga titig na binaril nila kay Felix ay nagbago.
Ang isang ikawalong antas ng Origin Core Stage martial artist ay hindi man lang nang-ahas na tanggapin ang hamon ng isang ika-6 na antas ng Origin Core Stage martial artist. Nakakahiya talaga. Natural na napansin ni Felix ang mga titig ng pang-aalipusta mula kay Hollis at sa 8 disipulo sa loob ng korte, at naging sanhi ito ng kanyang ekspresyon na maging mas hindi magandang tingnan at mas masigla. Path. Natural na alam ni Alvin na natakot si Felix nang makita niya ang hitsura ni Felix, at hindi napigilan ni Alvin na tumawa sa pangungutya. Hindi ko talaga alam kung bakit kunin ng Peakmaster ng Merrick Peak ang isang duwag na tulad mo para maging personal na alagad niya. Talagang itinapon mo ang buong mukha ng Merrick Peak's Master, at maging ang mukha mismo ng Merrick Peak. Samantala, inakala ng maraming tao na sasabog sa galit si Felix dahil sa sinabi ni Alvin. Nang hindi nagtagal, nadismaya sila. Si Felix ay nakatayo doon na nakayuko ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay nanginginig. Galit na galit siya hanggang sa sukdulan ngunit hindi siya naglakas loob na ilabas iyon. Si Felix, ang personal na disipulo ng Merrick Peak's Master ay ganoon-ganon lang. Nabalitaan ko na kinuha siya ng Merrick Peak's Peakmaster bilang personal na disipulo dahil sa kanyang angkan. Ang Hunts ay isang dakilang clan ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Kaya pala galing siya sa Hunts ng Imperial City. Mukhang umasa siya sa mga relasyon para makuha ang posisyon niya ngayon. Nakakatawa talaga. Gusto ni Senior Brother Alvin na sugpuin ang kanyang cultivation sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage para labanan siya, ngunit siya, isang 8th-level Origin Core Stage martial artist ay talagang natatakot. Nagbulungan lahat ang mga alagad sa labas ng korte sa talakayan. Kahit na hindi malakas ang kanilang mga boses, ngunit halos lahat ng tao sa test platform ay umiiral sa ika-7 antas ng Origin Core Stage o mas mataas, alin sa kanila ang hindi mga taong may nakakagulat na kakayahan sa pakikinig. Natural na narinig nila ito. Alvin. Ibinaba ang ulo ni Felix nang lumitaw ang pulang-pulang kulay sa kanyang mga mata at natatakpan ng mga sinulid ng dugo ang kanyang mga mata. Ang mga eyeballs niya ay parang anumang oras ay mabibiyak. Sinulyapan ni Alvin si Felix ng may pang-aalipusta, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin at binaril ito sa malayong Linda. Dahil sa maliit na kaguluhan kanina, pansamantalang itinigil ang inner court disciple test. Ngayon, nagpatuloy ito. Alvin, masyado kang walang awa. Ngunit, ang background ni Felix na ito ay hindi simple, at kailangan mong maging mas maingat kapag gumagawa ka ng mga bagay. Pinakondense ni Andong ang kanyang origin energy sa tunog at ipinadala ito sa mga tainga ni Alvin. Nagkibit balikat si Alvin at bahagyang ngumiti na may mukha na puno ng kawalang interes, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kay Linda na pumasok sa hola at humarap sa Violent Ape. Whoosh! Biglang gumalaw si Linda, na parang nag-transform sa isang kidlat na kumikislap patungo sa Violent Ape. Umuungol. Ang marahas na unggoy ay umungal sa galit nang makita ang mga kilos ni Linda. Bilang isang mabangis na hayop, ganap na hindi nito alam kung paano maging malambing sa babae, at ang malalakas nitong braso ay kumalat, na parang nagiging mabigat na busog bago sumunggab kay Linda. Nag-flash out ang figure ni Linda. Nang maisip ng lahat na maiiwasan niya ang pag-atake ng marahas na unggoy, biglang bumagsak ang kanyang anyo. Ano ang gustong gawin ni Linda? Ito ang tanong sa puso ng karamihan sa mga taong naruroon. Roar! Ang galit na dagendong ng Violent Ape ay muling umalangaw-ngaw, at sa loob ng galit na dagendong sa pagkakataong ito ay may halong sakit sa loob. Lumabo ang paningin ng lahat, at napansin nila na pagkatapos bumaba si Linda sa lupa, muli siyang tumalon upang iwasan ang mga braso ng marahas na unggoy na sumipol patungo sa kanya bago matatag na bumaba sa balikat ng marahas na unggoy. Lumipas ang isang oras ng isang hininga. Oh my God! Tumakbo si Linda sa mga binti ng Violent Ape para tumalon. Mukhang ganon. Si Linda ay simpleng panliligaw sa kamatayan, ang paggawa nito ay magpapagalit lamang sa marahas na unggoy. Karamihan sa mga alagad sa labas ng korte ay hindi maganda ang tingin kay Linda. Alvin, ano ang ginagawa ni Linda? Napakunot ang noo ni Andong nang makita niya ang maamo at magandang figure ni Linda na bumagsak sa malapad na balikat ng Violent Ape, at may pagtataka siyang ekspresyon. Ituloy mo ang panunood at malalaman mo. Ngumiti si Alvin Light na may walang pakialam na ekspresyon.
Whoosh! Sa loob ng hola, humakbang si Linda sa balikat ng Violent Ape upang makakuha ng momentum, pagkatapos ay bumaril ang kanyang binti upang mabangis na kumikislap patungo sa leeg ng Violent Ape. Kahit na ang lakas ng Violent Ape ay malakas at may mabilis na bilis, ngunit kailangan nitong dumaan sa isang reflexive na proseso. Ngayon, hindi nito naiwasan ang sipa ni Linda at pinagdudusahan ito. Oh! Nasa sakit ang Violent Ape at umungal ito sa kalungkutan, ang pulang-pula nitong mga mata ay tila may nagninangas na apoy ng galit sa loob nito, at itinaas nito ang kanyang mga braso, gustong iunat ang kanyang kamay pabalik upang hawakan si Linda. Si Linda ay tila alam na niya noon pa man na ang marahas na unggoy ay kikilos sa ganitong paraan, at tumapak sa balikat ng marahas na unggoy upang lumundag sa harapan nito, na halos hindi umiiwas sa mga bisig na ibinaba ng marahas na unggoy. Ito. Sa mga mata ng iba, ang marahas na unggoy ay nakikipagtulungan sa paglukso ni Linda, pagkatapos ay iniunat ang braso nito upang walisin siya, kaya walang nataman. Lumipas ang oras ng 2 paghinga. Umuungol. Ang marahas na unggoy ay tila napagtanto na dapat nitong sakupin ang inisyatiba, at ang napakalaking figure nito ay nanginginig, na gustong pumunta sa kabilang bahagi ng hola upang paghiwalayin ang distansya sa pagitan nito at Linda. Isang eksenang naging sanhi ng pagkatulala ng lahat ang muling lumitaw. Ang direksyon kung saan sumugod ang marahas na unggoy ay ang mismong direksyon na tinungo ni Linda pagkatapos tumalon mula sa marahas na unggoy. Si Linda ay muling bumagsak sa katawan ng Violent Ape. Whoosh! Isang sipa na natatakpan ng nagngangalit na origin energy ay muling bumaba sa leeg ng Violent Ape, na naging sanhi ng pag-vibrate ng ulo ng Violent Ape at naglabas ng napakasakit na alulong. Lumipas ang oras ng 3 paghinga. Nang makita si Linda na tila may pananaw sa kinabukasan, at paulit-ulit niyang sinakop ang inisyatiba ng labanan habang iniiwasan niya ang galit na pag-atake ng Violent Ape. Bukod kay Alvin, lahat ng naruroon ay natulala. Kasama ang alagad sa loob ng korte sa loob ng hola. 10 hininga ang lumipas. Nakabawi lang ang disipulo sa loob ng court mula sa kanyang pagkabigla ng i-condense ni Alvin ang kanyang origin energy sa tunog at itinusok ito sa mga tainga ng disipulo sa loob ng court, pagkatapos ay kumilos ang figure ng disipulo sa loob ng court para pigilan ang Violent Ape. Nagpumilit si Linda ng higit sa 10 paghinga, at nakapasa siya sa inner court disciple test. Oo. Bumaba ang figure ni Linda, ang kanyang magandang mukha ay namumula, at naglakad siya ng matikas na mga hakbang upang umalis sa hola. Si Linda ay nakapasa sa inner court disciple test para maging isang inner court disciple. Samantala, ang boses ng test elder ay tumunog sa tamang sandali. Nagiging sanhi ng pagbawi ng lahat na natulala sa kanilang pagkagulat. Oh my God! Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi maisip. Talagang nakapasa si Senior Sister Linda sa pagsusulit na ganito. Bakit pakiramdam ko ay sinasadya ng marahas na unggoy na iyon na hayaan siya? I have this feeling too. Hindi kaya lahat sa inyo ay hindi nakita ang Violent Ape na iyon na nakatitig kay Senior Sister Linda na parang nabaliw? Halatang halata, lahat ng bagay mula kanina ay naging dahilan ng labis na pagkaagrabyado nito. Ang lahat ng mga alagad sa labas ng hukuman ay tinalakay. Hindi nagtagal, napansin ng lahat na ang marahas na unggoy na pinasuko ng disipulo sa loob ng korte at nakatayo sa loob ng hola, ngayon ay nakatingin sa figure ni Linda habang ito ay galit na umuungal. Mabilis na lumayo ang mga braso nito na parang hangin habang hinahampas ng malakas ang sariling dibdib. Para bang naglalabas ng galit sa puso nito sa puso. Nawalan ito ng kontrol sa kanyang kalooban. FK. Nabaliw na ang Violent Ape na ito. I wonder kung sino ang kasawiang palad na kaluluwa na susunod na kailangang makipaglaban sa Violent Ape na ito. Bumaba ang tingin ng isa sa mga alagad sa labas ng court sa ilan sa mga alagad sa labas ng court na hindi pa kasali sa pagsusulit. Depende ito kung sino ang tatawagan ng test elder. Ang mga tingin ng lahat ng mga disipulo ay bumaba kay Hollis. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga alagad sa labas ng court na hindi lumahok sa pagsusulit ay kumikislap na ngayon sa pagitan ng mapatla at masiglang ekspresyon, ang kanilang mga binti ay nanginginig, at sila ay walang tigil na nagsusumamo sa kanilang mga isipan, na nakikiusap sa test elder na huwag silang tawagan anuman ang mangyari.
335. Sa wakas, ang tingin ng test elder, Hollis, ay lumiwanag sa lahat ng mga alagad sa labas ng court na hindi pa nakikilahok sa inner court disciple test. Ang mukha ng mga disipulo sa loob ng korte ay namutla kung saan-saan napunta ang tingin ni Hollis. Sumimangot si Hollis, at sa huli ay bumaba ang kanyang tingin kina Alvin, Andong, at Felix. Alvin, Andong, Felix. Sino sa inyong tatlo ang mauuna? Nagkibit balikat si Alvin at walang malasakit na ekspresyon. Andong ay bahagyang nasusunog sa pananibik na subukan. Ako. Ngunit, ang kanilang mga aksyon ay hindi kasing bilis ni Felix. Si Felix ay namumukod tango na parang gustong gamitin ang kanyang mga aksyon para muling makuha ang karangalang nawala sa kanya kanina. Kasabay ng pagboboluntaryo ni Felix na naging sanhi ng pagkagulat sa grupo ng mga alagad sa labas ng korte, talagang nagparamdam ito sa maraming tao ng paghanga. Kahit na si Felix ay mas mababa kaysa kay senior brother Alvin, ngunit mayroon pa rin siyang kakayahan. Oo, nang ahas siyang magboluntaryo ng kanyang sarili kapag nahaharap sa marahas na ape na nagalit. Karapat-dapat siyang maging personal na alagad ng rurok ng Merrick Peak. Nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng ilan sa mga alagad sa labas ng korte patungo kay Felix. Isang bakas ng kasiyahan na mahirap pansinin ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Felix nang marinig niya ang mga katulad na talakayan. Samantala, ang ilang mga alagad sa labas ng korte ay sunod-sunod na pinalitan sa kabilang kulungan. Wala sa kanila ang nakapasa sa pagsusulit. Ngayon, bukod kina Alvin, Linda, at Andong, ang mga tingin ng iba ay bumaba sa figure ni Felix na mabilis na naglakad patungo sa violent ape na nabaliw. Lalabanan na ni Felix ang violent ape na nabaliw. Inaasahan nila ito ng labis. Samantala, si Linda ay bumalik sa tabi ni Alvin at ginawa niyang tunog ang kanyang origin energy. Alvin, salamat. Nagkibit balikat si Alvin pagkatapos ay sumagot ng condensed origin energy. Senior Sister Linda, ikaw ang senior sister ng Little Megan, kaya ikaw din ang senior sister ko. Pamilya kami, kaya hindi na kailangang maging magalang. Pamilya. Isang napakatalino ng ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Linda nang marinig niya si Alvin, at tumango siya. Linda, paano mo ito nagawa? Si Andong ay may mga ekspresyon ng kawalang paniwala at pagkataranta habang nakatitig kay Linda dahil ang mga aksyon ni Linda kanina ay naging sanhi ng kanyang pagkagulat. Sa loob ng 10 paghinga ng oras na hinarap ni Linda ang marahas na unggoy, para lang itong laro na inansayo ng hindi mabilang na beses sa pagitan ni Linda at ng violent ape. Ngunit, ang dulang ito ay ginampanan sa isang lubhang makatotohanan at mapanganib na antas. Dapat mong tanungin si Alvin tungkol dito. Tinitigan lamang ni Linda si Andong ng isang pangungusap bago bumaba ang kanyang tingin kay Felix na pumasok sa hola upang harapin ang marahas na unggoy na nabaliw, at ang ngiti sa kanyang mukha ay napawi upang mapalitan ng kadiliman. Alvin. Tumingin si Andong kay Alvin nang marinig niya si Linda, at hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso. Hindi katakataka na si Alvin ay sobrang tiwala kay Linda kanina. Kaya pala alam na alam niya sa puso niya. Kahit na ang kontribusyon ni Alvin ay tila hindi maliit sa pagpayag kay Linda na makapasa sa inner court disciple test. Alvin, paano mo ito nagawa? Tumingin si Andong kay Alvin at nagtanong sa banayad na boses, ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang pagtataka sa loob. Para sa kanya, ito ay simple at hindi kapanipaniwala. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin sa dahan-daang sinabi. Sa totoo lang sobrang simple, kailangan mo lang malaman ang mga ugali ng isang marahas na unggoy. Kasunod nito, halos nagpaliwanag si Alvin kay Andong. Ang lahat ng ito ay nagsasalita siya mula sa buhay na halaga ng karanasan na nagmula sa Rebirth Martial Emperor. Parang lasing si Andong habang nakikinig. Ngunit, ang violent ape na ito ay minsan nang nalinlang, at hindi na muling malinlang. Kung gusto mong gawin ito, magagawa mo lang ito sa isa pang violent ape. Pagkatapos magsalita ni Alvin, ngumiti siya. Alvin, marami ka talagang alam na hindi ko pa naririnig. Ngayon, curious na talaga ako, ilang sikreto pa ba ang nasa isip mo? Si Andong ay kasalukuyang hinahangaan si Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ganap na napagtagumpayan ni Alvin. Bumaba ang kanyang tingin sa isa pang violent ape.
Sana tatawagan ng test elder ang pangalan ko at hilingin sa akin na harapin itong violent ape. Para masubukan ko ang teoryang itinuro mo sa akin. Umuungol. Samantala, sinimulan na ni Felix ang isang matinding pakikipaglaban sa marahas na unggoy na iyon na nabaliw. Sa halip na tawagin itong isang matinding labanan, mas mabuting tawagin itong Felix na nakikipaglaban habang umiiwas siya. Bilang ikawalong antas ng Origin Core Stage Martial Artist, kahit na hindi nagamit ni Felix ang Grade 7 na Spirit Sword na nasa kanya, ngunit ang kanyang lakas ay hindi dapat pabayaan. Sa bawat oras, halos hindi niya naiwasan ang mga pag-atake ng Violent Ape. Siyempre, hindi rin nagkaroon ng madaling panahon si Felix at nasa napakalungkot na kalagayan. Andong. Tinawag ng test elder ang pangalan ni Andong para pumasok sa kabilang hola at labanan ang isa pang violent ape. Hindi naman masama ang swerte ko. Ngumiti si Andong saka mabilis na pumasok. Sa madaling panahon, naunawaan ng lahat na ang mga paraan na ginamit ni Andong para harapin ang marahas na unggoy ay eksaktong katulad ni Linda. Nakalusot na rin si Kuya Andong. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng court ay natigilan nang makita nila ang 110 sinaunang mammoth silhouette na namuo sa itaas ng Andong. Maging ang test elder na si Hollis ay may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Umasa si Andong sa kanyang cultivation sa ikawalong antas ng Origin Core Stage para lokohin ang Violent Ape ng mas madali kaysa kay Linda. Sa paningin ng iba, si Andong ay para siyang naglalaro. Madaling nagpapatuloy sa oras ng 5 paghinga. Samantala, sa kabilang kulungan. Lumipas na ang oras ng 10 paghinga. Si Felix ay nakapasa sa Inner Court Disciple Test. Gayunpaman, si Felix ay kasalukuyang maalikabok at marumi sa hitsura, at ganap na wala ang kanyang dating gwapong hitsura. Nang lumitaw ang kasiyahan sa mukha ni Felix at naghihintay na magsaya ang iba, sa halip ay napansin niyang walang nakatingin sa kanya ngayon, at ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa kabilang kulungan. As if may mas brilliant scene pa doon. Kumunat ang noo ni Felix at tumingin. Isang sulyap lang ang naging dahilan ng pagdikit ng kanyang mga mata at lumubog ang kanyang mukha. Sa loob ng hola, maganda ang figure ni Andong habang madaling nakaiwas sa pag-atake ng marahas na unggoy, at hanggang sa makalipas ang 10 paghinga at nakapasa siya sa pagsubok ng disipulo sa loob ng korte, hindi man lang ginalaw ng Violent Ape ang mga sulok ng damit ni Andong. Ow! Awo! Kasabay ng pagpasa ni Andong sa pagsusulit at kasabay ng pagsaya ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte para sa kanya, ang Violent Ape sa loob ng hola ay nagsimula ng magmukmak habang sila ay ganap na galit. Andong at Felix ay nakapasa sa pagsusulit. Ang test elder Hollis ay dahan-daang nagsalita. Ang dalawang ikawalong antas na Origin Core Stage Outer Court Disciples ay nakapasa sa Inner Court Disciple Test gaya ng inaasahan. Hindi napigilan ng isang alagad sa labas ng court na mapabuntong hininga. Ang isang ikawalong antas ng Origin Core Stage Martial Artist ay may nakakagulat na lakas, at hindi kakaiba para sa kanila na makapasa sa pagsusulit. Ngunit, kahit na nakapasa sila sa pagsusulit, ngunit kung sino ang mas mataas at ang mas mababa ay sa halip ay makikita sa pamamagitan ng isang sulyap. Totoo iyan. Kahit na nakapasa si Senior Brother Felix sa pagsusulit, ngunit siya ay nasa isang malungkot na estado. Samantalang si Senior Brother Andong ay ganap na hindi mukhang siya ay isang taong nakipaglaban sa Violent Ape. Nakatayo doon sina Andong at Felix at bumuo ng malinaw na kaibahan. Lumubog ang mukha ni Felix at marahas niyang pinandilatan si Andong. Ngayon ay kinasusuklaman na rin niya si Andong. As far as he was concerned, kung hindi dahil kay Andong na nagnakaw ng lahat ng limelight niya. Ngayon, tiyak na siya ang magiging ganap na sentro ng atensyon ng eksenang ito. Kinasusuklaman niya. Sa loob ng dalawang kulungan, ang dalawang marahas na unggoy ay walang kapantay na hindi mapakali habang walang tigil nilang hinahampas ang kanilang mga dibdib, at ang kanilang pulang-pula na mga mata na kasing laki ng mga gang na dahilan ng pagkatakot ng isa. Ang ilang outer court disciples na hindi pa nakakasali sa inner court disciple test, lahat ay may maputlang mukha nang makita nila ang titig ng test elder, Hollis, na nagwales. Suko na ako. Sumusuko na rin ako. Sa huli, pinili nilang sumuko. Kanina, malinaw na nakita nila ang kakayahan ng Violent Ape na nabaliw.
Kahit na ang ikawalong antas ng Origin Core Stage, si Felix, ay nasa napakalungkot na kalagayan. Kung sila iyon, marahil ay hindi na nila kayang magpatuloy kahit isang hininga. Alam nila ang kanilang sariling mga limitasyon. Saglit, tanging si Alvin lamang ang nananatili bilang taong nasa eksena na hindi pa rin lumahok sa Inner Court Disciple Test. Bumaba ang tingin ng lahat kay Alvin, naghihintay sa pagganap ni Alvin. Alvin. Ang binata nakakapasok lang sa 7-star sword sect 7 buwan na ang nakakaraan. Sa loob ng maikling 7 buwan, na ipalaganap na niya ang kanyang pangalan sa buong 7-star sword sect at naging numero 1 henyo na kinikilala ng publiko sa 7-star sword sect. Ang numero 1 henyo mula nang maitatag ang sekta. Ang halo sa itaas ng ulo ni Alvin ngayon ay nakasisilaw at nagniningning. Isang ikawalong antas ng Origin Core Stage martial artist na lampas ng kaunti sa 20. Hindi pa banggitin ang Azure Forest Imperial Kingdom, kahit na sa Darkstone Empire o kahit sa Darkan Dynasty, ang gayong likas na talento ay isa pa ring nangungunang pag-iral. Alvin. Bumaba ang tingin ni Test Elder, Hollis, kay Alvin, at bahagya siyang ngumiti. Sino sa dalawang Violent Apes ang pipiliin mo? Ngayon, ang dalawang marahas na unggoy sa loob ng dalawang kulungan ay para silang nabaliw at ganap na nagngangalit. Siyempre, may pagkakaiba sa kung gaano kagalit ang dalawang Violent Apes. Ang Violent Ape Andong na mukha kanina ay magiging maayos pa rin dahil ngayon lang ito nagalit, at ngayong lumipas na ang ilang oras, medyo gumaan na ang mood nito. Gayunpaman, ang marahas na unggoy na hinarap ni Felix ay mas galit na galit hanggang sa limitasyon kumpara sa matapos itong labanan ni Linda. Matapos ang sunod-sunod na pagtawanan ng mga tao na ang lakas ay mas mababa dito, sa sandaling ito, ang marahas na unggoy na ito ay tila nagbagong anyo sa isang baliw na unggoy. Ngayon, kahit na isang ordinaryong ika-9 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop ang lumitaw sa harap nito, ang mabangis na hayop ay maaaring direktang mapunit sa pamamagitan nito. I wonder kung sinong Violent Ape Alvin ang pipiliin. Medyo curious ang isang alagad sa labas ng court. Ang kanyang kuryosidad ay nagdulot din ng pagkamausisan ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte. Sa tingin ko, pipiliin niya siguro ang Violent Ape na kinakaharap ni Andong kanina. Tutal, medyo lumamig na ngayon ang galit ng Violent Ape na iyon. Sa tingin ko rin. Ang marahas na unggoy na si Felix na mukha ay nagalit na kay Linda, at ang galit nito ay hindi nagwatek-watek nang muli itong galitin ni Felix. Ngayon, ang lakas nitong Violent Ape sa ilalim ng kanyang galit ay malamang na umabot na sa isang lawak na mahirap isipin. Ang lakas nito ngayon ay ganap na nasa limitasyon ng lakas ng isang ika-9 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop. Nang ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Alvin at nagtataka kung paano pipiliin ni Alvin. Ang nagyayelong malamig na tingin ni Felix ay sumunod na bumaba kay Alvin, at siya ay nginisyan. Alvin, dapat mong piliin ang Violent Ape na hinarap ni Andong kanina. Kung hindi, natatakot akong hindi ka makapasa sa Inner Court Disciple Test. Naghalo ang matinding pangungutya sa panunuya ni Felix. Path. Hindi naisip ni Alvin na si Felix ay naglakas loob pa rin na pukawin siya sa oras na ito, at hindi niya maiwasang matawa sa pangungutya. Felix, kapag naglakas loob kang umakyat sa arena ng buhay at kamatayan upang labanan ako kapag ang lakas ko ay napigilan sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, pagkatapos ay magsalita. 336. Ang kasalukuyang tila wala kang mga kwalipikasyon para magsalita tungkol sa akin. Tumingin si Alvin kay Felix, at isang pangungutya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig habang dahan-dahan siyang naglalabas ng isang salita. Puway. Puway. Muling kinutya ni Alvin si Felix bilang isang puway sa publiko. Sa pagkakataong ito, ang Test Elder na si Hollis at ang 8 disipulo sa loob ng korte ay naroroon, at sila ngayon ay nakatingin kay Felix na may kakaibang ekspresyon. Ang ekspresyon ni Felix ay hindi maganda tingnan hanggang sa sukdulan, ngunit wala lang siyang dapat isagot. Kasalukuyan niyang napansin ang mapanuksong mga tingin na nagmumula sa paligid, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang maghukay ng buta sa malapit at magtago sa loob.
Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, binawi ni Alvin ang kanyang tingin na nasa Felix, at iniwas ang kanyang tingin sa dalawang violent ape sa di kalayuan bago naglakad ng may malalaking hakbang. Ang lahat ng naroroon ay nanatiling hindi kumikibo at nakatutok ang kanilang atensyon. Lahat sila ay curious, sinong violent ape ang pipiliin ni Alvin bilang kanyang kalaban. Ang hindi mapakalinamod ng marahas na unggoy na kinaharap ni Andong kanina ay lumuwag na ngayon, at ang pagnanais ni Alvin na magpumilit ng 10 paghinga habang nakaharap dito ay hindi dapat magdulot ng anumang kahirapan sa kanya. Ang galit ng ibang violent ape ay umabot na sa sukdulan nito matapos na sunod-sunod na pukawin nina Linda at Felix, at galit na galit pa rin itong hinahampas ang matibay nitong dibdib. Bang! 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 Ang tunog ng marahas na unggoy na tila nabaliw, walang tigil na pag-indayog ng mga braso upang hampasin ang sariling dibdib ay malabo na maririnig sa test platform na pansamantalang tumahimik. Aw! Ang marahas na unggoy ay naglalabas ng labis na galit na dagandong paminsan-minsan, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan na parang burol ay umuumbok. Ang malalakas na kalamnan nito ay makikitang walang tigil na pumipintig. Huminto si Alvin malapit sa dalawang kulungan. Si Alvin ang pipili. Ang puso ng lahat ng nasa test platform kasama ang test elders ay hindi napigil ang bumangon. Isa-isang bumaba ang mga tingin kay Alvin. Nagtataka sila, ano ang pipiliin ni Alvin sa huli? Alvin. Tinitigan ni Andong at Linda ang figure ni Alvin at umaagos na mga ilaw ang kumikislap sa kanilang mga mata. Pareho silang na-curious. Tiningnan ni Felix si Alvin mula sa malayo, at ang kanyang gwapong mukha ay bahagyang baluktot at hindi maihahambing na hindi magandang tingnan. Sa wakas, lumipat si Alvin. Siya ay humakbang pasulong at ang kanyang buong figure ay kumikislap bilang isang espiritong ahas, mabilis na kumikislap sa isa sa mga kulungan. Siya, nakapili na. Ito ang violent ape na hinarap ni Felix kanina. Pinili pa rin ni Senior Brother Alvin ang marahas na unggoy na hanggang sa limitasyon na ang galit. Sa lakas ni Senior Brother Alvin, ang pagpupersage ng 10 paghinga habang nakaharap sa marahas na unggoy na ito na nabaliw ay hindi dapat maging problema. Ang iniisip ko lang kung siya ay nasa isang malungkot na kalagayan tulad ni Felix. Ang lahat ng alagad sa labas ng korte ay tumingin sa tanawin sa harap nila bilang pag-asa. Bumaba ang mga tingin ng lahat sa loob ng hall na iyon, at ngayon, si Alvin at ang violent ape ay nakatayong magkaharap. Pagkatapos pumasok ni Alvin sa hall, sinimulan niyang lakihan ang hall, at sa sandaling ang lahat ay natarante sa kanyang mga kilos, tumingin siya sa disipulo sa loob ng hall at bahagyang ngumiti. Senior Kuya, lumabas ka muna. Ang disipulo sa loob ng korte ay hindi nakapag-react ng ilang sandali nang marinig niya si Alvin at natigilan. Hiniling ni Senior Brother Alvin ang inner court na si Senior Brother na umalis sa hall. Formidable. Masyadong formidable. Iyan ay isang 9th level origin core stage na mabangis na hayop, violent ape, na nagngangalit. Si Senior Brother Alvin ay sobrang kumpiyansa. Karapat-dapat na maging numero 1 disipulo sa outer court ng ating 7-star sword sect. Masyadong kakilakilabot si Senior Brother Alvin. Kaya mo, Senior Brother Alvin. Ang mainit na dugo sa loob ng katawan ng ilan sa mga alagad sa labas ng court ay napukaw ng desisyon ni Alvin, kumulo ang kanilang mainit na dugo. Alvin, gusto mo talagang umalis ako. Nag-alinlangan ang disipulo sa loob ng korte nang marinig niya si Alvin. Kung aalis ako sa hall, kung lumipas man ang 10 paghinga, hindi pa rin ito titigil. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko para mapasuko ito? Ayoko. Umiling si Alvin na may mukha na puno ng kumpiyansa. Tumango ang disipulo sa loob ng korte, ngunit tumingin pa rin siya sa test elder na si Hollis, at pagkatapos lamang tumango si Hollis at nakuha niya ang pahintulot ni Hollis ay umalis siya sa hall. Anong lalaki? Tumingin si Hollis kay Alvin, at saglit na naramdaman niya na si Alvin ay nakalulugod sa mata kahit gaano pa siya tumingin kay Alvin. Baka sa mukha niya ang isang tipid na ngiti.
Ang ating 7-star sword sect ay talagang nakahanap ng kayamanan sa pagkakataong ito. Kapag ang Alvin na ito ay tumanda sa hinaharap, tiyak na siya ay magiging isang mapagmataas na anak ng langit ng kanyang henerasyon sa loob ng Darkan Dynasty. Isang mapagmataas na anak ng langit ng kanyang henerasyon. Ang mga figure na matatawag na isang mapagmataas na anak ng langit ng kanilang henerasyon sa Darkan Dynasty ay ang lahat ng mga natitirang figure sa Darkan Dynasty. May isip kung gaano kalaki ang mga inaasahan ni Hollis sa kinabukasan ni Alvin. Pagkaalis ng disipulo ng inner court sa Hola, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at aktwal na isinara ang pinto ng Hola, at basta-basta itong nilock. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng manhid ng anit ng lahat ng naruroon. Ano ang gustong gawin ni Senior Brother Alvin? Hindi niya iisipin na patayin ang Violent Ape Right. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay ganap na natulala, at hindi nila maintindihan ang mga kilos ni Alvin. Sa ganang kanila, ang pagkilos ni Alvin sa ganitong paraan ay halos tinatakan ang sarili niyang landas ng pag-urong. Awo! Sa loob ng ganap na selyadong Hola, ang nagngangalit na Violent Ape ay nakatitig sa kanyang pulang-pula na mga mata na kasing laki ng mga gong habang ang laki nito ay si Alvin, pagkatapos ay bigla itong umungol ng paputok na may isang dagandong na puno ng intensyong takutin. Tumayo si Alvin sa kinatatayuan, at isang liwanag ng ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Mayroon siyang walang pakialam na ekspresyon na tila hindi magbabago kahit na gumuho ang Mount Tai sa harap niya. Sa mga mata ng iba, si Alvin ay kasalukuyang nakatayo sa loob ng Hola, hindi gumagalaw na parang bundok. Na parang hindi siya nakaharap sa isang mabangis na hayop na nagngangalit sa ikasyam na antas ng Origin Core Stage, ngunit sa halip ay isang maamo na pusa. Aatake ang marahas na unggoy. Ang isang alagad sa loob ng korte na matagal nang binibigyang pansin ang mga pagbabago sa marahas na unggoy, ay hindi napigil ang mapabulala sa mahinang boses. Agad na bumaba ang mga tingin ng lahat sa Violent Ape. Aw! Sa loob ng Hola, ang marahas na unggoy ay umungal ng paputok. Kasabay ng pagangat nito ng mga braso at paghakbang pasulong, marahas nitong hinampas ang mga braso kay Alvin. Ang welga ng nagngangalit na Violent Ape ay nagdala ng lakas ng 120 sinaunang mammoth. Ang lakas ng isang ikasyam na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop ay ganap na sumabog ng walang reserbasyon. Nang maisip ng lahat na pipiliin ni Alvin na umiwas, lumitaw ang isang eksena na naging sanhi ng kanilang pagkanganga sa pagkamangha. Si Alvin ay humakbang pasulong, at talagang hindi siya umiwas o kumilos para umiwas. Hindi lang iyon, kasalukuyang humakbang pasulong si Alvin, at ang kanyang katawan ay parang gumuguhong bundok habang sinusundan talaga niya ang marahas na unggoy upang iwagayway ang kanyang braso at direktang ibinaba ito palabas. Whoosh! Umalis ang braso ni Alvin at napunit ito sa kalangitan, na naging sanhi ng maling akala ng mga taong naruroon na ang iniwas ni Alvin ay hindi isang braso, ngunit isang malakas na buntot ng isang napakalaking sawa. Ang kanyang braso ay napunit sa kalangitan na parang isang nagngangalit na sawa na iniindayog ang kanyang buntot. Sa itaas ng Alvin, 110 sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Ang arm swing na ito ay nagdala ng lakas ng 110 sinaunang mammoth. Baliw! Sa halos eksaktong saglit na kumilos si Alvin upang salakayin ang marahas na unggoy, ang parehong pag-iisip ay hindi maiwasang lumabas sa puso ng lahat ng naruroon. Ang pagpunta sa paa gamit ang lakas ng 110 sinaunang mammoth laban sa lakas ng Violent Ape ng 120 sinaunang mammoth. Makatuwiran ba talaga? Bukod sa mga alagad sa labas ng court na naruroon na tila may iniisip, ang test elder at ang mga disipulo sa loob ng court ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Bang! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naruroon, ang braso ni Alvin na mabangis niyang ibinaba ay nabasag kasama ng braso ng marahas na unggoy na binasag nito pababa. Kaagad, ang alikabok sa ilalim ng mga paa ni Alvin at ng Violent Ape ay naapektuhan ng dalawang kakila-kilabot na lakas, at napadpad sa hangin. Kasiya siya. Baka sa mukha ni Alvin ang isang nasasabik na ngiti, at naramdaman niya ang mainit na dugo sa kanyang buong katawan na nagsimulang kumulo.
Itinaas ang kanyang kamao para bagsakan ang isang marahas na unggoy na nagngangalit na. Ilang martial artist sa ilalim ng nascent soul stage ang nangahas ng ganito. Sa sandaling ito na ang brasong inilabas niya ay bumagsak sa braso ng marahas na unggoy, naramdaman ni Alvin ang isang kakila-kilabot na lakas na nagmumula sa matibay na braso ng marahas na unggoy, na naging sanhi ng pagkagulo ng mahahalagang enerhiya at dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang lakas na ito ay natunaw ng kanyang quake energy na nagsimulang bahagyang manginig. Kaya, sa mga mata ng iba, siya ay kasalukuyang pantay na naitugma sa Violent Ape, at mahirap na makilala ang pagitan ng nanalo at natalo. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Si Alvin talaga ay pantay-pantay ng makipaglaban sa Violent Ape. Nagulat ang nanunood na grupo ng mga tao. Mukhang ito ay tulad ng sinabi sa mga alingawngaw. Ang Alvin na ito ay talagang nagtataglay ng isang hindi maarak at mahiwagang paraan upang talunin ang mas malakas na may mas mahinang lakas. Naisip ni Hala sa kanyang puso. Ow! Sa loob ng Hala, ang Violent Ape ay agad na nagalit nang makita nito ang tao bago ito hamarang sa pag-atake nito, pagkatapos ay umungol ito ng malakas habang ang isa pang braso nito ay umindayog bago bumasag patungo kay Alvin. Whoosh! Kahit saan dumaan ang braso ng marahas na unggoy, ang hangin ay nabigla at naglalabas ng mapang-ipong mga tunog ng pagsabog ng hangin, habang ito ay bumasag patungo sa ulo ni Alvin. May isip kung paano nabasag ng braso ang ulo ni Alvin, tiyak na mamamatay siya. Kalimutan mo na, hindi na kita paglalaroan. Isang bakas ng malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang humarap sa braso ang Violent Ape na nadurage sa sobrang galit, at ang kabilang kamay ni Alvin ay nag-form ng kamao habang ang origin energy ay lumakas at nagngangalit dito. Whoosh! Binasag niya ang kanyang kamao na tila nag-transform sa isang cannonball, habang gumagalaw ito upang harangin ang braso na binasag ng marahas na unggoy. Ang origin energy sa kamao ni Alvin ay nagsimulang mag-vibrate sa mas mataas na frequency. Si Alvin mismo ang nagsagawa ng quake energy na mahirap mapansin ng iba. Bang! Biglang nabasag ang kamao ni Alvin sa braso ng Violent Ape at nagbuga ng mapang-ipong putok. Sa maikling panahon, nang inig ang figure ng marahas na unggoy at ang mga pulang pupil nito ay nagsikip, na parabang nakatagpo ito ng isang nakakatakot. Ang napakalaking katawan nito ay nanginginig habang nagmamadali itong umatras, pagkatapos ay tumingin kay Alvin ng may takot. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtataka ng grupo ng mga manunood. Anong nangyayari? Ang Violent Ape ay talagang umatras. Ang 8 disipulo sa loob ng korte ay may mga mukha na puno ng pagkabigla, at kahit na ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay nakahanda sa pag-iisip, ngunit hindi pa rin sila maaaring makatulong na hindi mapakilos. Masyadong nakakatakot ang kakayahan ni Senior Brother Alvin. Oo. Ginamit niya ang lakas ng 100 sinaunang mammoth para patayin si Gomer na gumamit ng lakas ng mahigit 120 sinaunang mammoth noong isang araw. Ngayon, ang Violent Ape ay mas malakas lang kaysa sa kanya sa lakas ng 10 ancient mammoth. Kahit na nagngangalit ito, natatakot ako na hindi pa rin ito katugma sa kanya. Sa sumunod na sandali, ang sumunod na eksena ay naging sanhi ng pamumula ng mga mukha ng mga alagad sa labas ng korte, at ang kanilang lalamunan ay parang sinakal ng kung sino, na hindi makagawa ng ingay sa mahabang panahon. Matalino ka at marunong kang umatras sa isang bagay na kakilakilabot. Namula ang figure ni Alvin bago kumislap patungo sa Violent Ape, at kasabay ng panginginig ng kanyang mga braso habang nakakapit ang mga ito sa mga binti ng Violent Ape, isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. 337. Ang Violent Ape na ito ay nabasag ng kamao ni Alvin na naglalaman ng nakakatakot na quake energy kanina, at napansin nitong may sira sa unang posibleng sandali. Kaya't ang napakalaking figure nito ay tiyak na umatras. Nagdulot ito kay Alvin na walang ibang pagpipilian kundi ang emosyonal na buntong hininga. Ang marahas na unggoy na ito ay kasing talino ng isang tao. Karapat-dapat na maging isang hugis tao na mabangis na hayop. Awo!
Biglang umungal sa galit ang marahas na unggoy na ang mga binti ay ikinapit ni Alvin, pagkatapos ay binawi nito ang mga braso na parang nag-transform sa isang mabigat na busog bago muli itong binasag patungo kay Alvin. Huli na. Isang maliit na ngiti ng malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at ang origin energy ay biglang tumaas sa kanyang mga kamay. Enerhiya ng lindol. Ang nakakatakot na quake energy ay agad na lumundag sa mga binti ng Violent Ape, pagkatapos ay kumalat ang shake na ang Violent Ape's origin energy hanggang sa puntong ito ay nawala. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, binawi ni Alvin ang kanyang mga braso at pilit na itinaas ang marahas na unggoy, pagkatapos ay inindayog ito sa isang bilog bago ito marahas na binasag sa gilid ng hola. Bang! Ang hola ay nanginig habang ang marahas na unggoy ay pilit na binasag dito ni Alvin. Awo, ang marahas na unggoy ay umungal sa dalamhati. Nasaan na ngayon ang Violent Ape na uhaw sa dugo at galit na galit? Simple lang ito tulad ng isang babaeng dumanas ng kawalan ng katarungan. Whoosh! Nanginginig ang mga braso ni Alvin at muli niyang itinaas ang marahas na unggoy bago binasag sa kabilang bahagi ng hola. Bang! Ang napakalaking figure ng Violent Ape ay muling bumagsak sa hola at nagbuga ng malakas na putok. Ang malakas na putok na ito ay pumasok sa tainga ng grupo ng mga taong nanunood, na nagdulot sa kanila ng lamig na damaloy sa kanilang gulugod. Maiisip nila na kung sa halip ay sila ang Violent Ape na iyon, malamang na ay swing up sila ni Alvin sa parehong paraan pagkatapos ay bagsakan hanggang mamatay. Bang! Isa pang malakas na putok ang umalangaw-ngaw, at sa pagkakataong ito, ang marahas na unggoy ay umindayog pataas at umikot ng pabilog bago binasag sa lupa. Awo, ang marahas na unggoy na may katawan na puno ng mga sugat ay nakahandusay sa lupa na parang nagbuga ng isang alon ng mahinang pag-ungol. Hinawakan ng Violent Ape ang ulo nito gamit ang mga braso nito, at ang pares ng mga mata nito na kasing laki ng mga gong ay kumikislap na may nakakaawang kinang habang nakatitig kay Alvin. Na parang humihingi ng awa kay Alvin. Walang intensyon si Alvin na gumawa ng anuman sa Violent Ape, kaya diretso siyang bumitaw. Whoosh! Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at isang medicinal pill ang lumipad palabas para direktang bumaril sa bibig ng Violent Ape. Kumain ka na. Matapos inumin ng Violent Ape ang medicinal pill, unti-unting gumaling ang mga sugat nito at tuluyan na itong tumayo. Pagkatapos nitong tumayo, lumuhad ito sa isang tuhod at ibinaba ang ulo kay Alvin. Ito ay... Ang eksenang ito ay naging sanhi ng panginginig ng lahat na nagulat, at nakabawi sila sa kanilang pag-iling, pagkatapos ay pinanood ang eksena sa harap nila nang hindi makapaniwala. Ang pag-uugaling ito ng marahas na unggoy ay tila pag-uugali ng pagpapasakop. Sa lohikal na pagsasalita, ang ganitong uri ng pag-uugali ng pagpapasakop ay nararapat lamang na ihayag ng marahas na unggoy kapag sa harap ng hari ng kanilang angkan. Karaniwan, kahit na lumaban sila hanggang sa kamatayan, sila ay magpapasakop pa rin. Ang isang alagad sa loob ng korte na mas may kaalaman ay hindi napigil ang lumunok ng laway at nagulat. Mukhang nakuha ni Alvin ang tunay na paggalang nitong Violent Ape. Nagsalita ang isa pang disipulo sa loob ng korte na may bahid ng pagtataka. Para naman sa ibang tao, sila ay tulala. Isumite. Ang Violent Ape na iyon ay talagang nagsumite kay Alvin. FK. Isang alagad sa labas ng korte ang nakabawi sa kanyang pagkabigla at hindi napigil ang magmura. Ang inner court disciple test na ito ay tila humihiling lamang sa amin na magpumilit ng 10 paghinga habang kaharap ang Violent Ape, at kami ay itinuturing na nakapasa tama. Ngunit sa halip ay direktang pinalo ni Senior Brother Alvin ang Violent Ape sa lupa, at pinasuko pa ang Violent Ape sa ilalim ng kanyang mga paa. Masyadong mabigat. Namula ang mga mukha ng karamihan sa natitirang grupo ng mga alagad sa labas ng korte, at sila ay walang katulad na nasa sabik. Ang Violent Ape na iyon ay isang mabangis na hayop sa ikasyam na antas ng Origin Core Stage kung tutuusin, ngunit bago si Senior Brother Alvin, ito ay parang isang maliit na hayop. Kanina, ang pag-ugoy ni Alvin at marahas na pagbagsak nito ay tila napakadali para sa kanya. Oo, masyadong exaggerated.
Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwalang magagawa ito ng isang 8th level Origin Core Stage martial artist. 9th level Origin Core Stage mabangis na hayop iyon at hindi maliit na hayop. I've decided. In the future, Senior Brother Alvin is my idol. Kapag naaalala ko ang eksena kanina, hindi ko pa rin mapigilan ang pagkulo ng mainit kong dugo. Ang marahas na unggoy ay inindayog at binasag dito at doon ni Senior Brother Alvin ng ganun-ganun lang. Sa huli ay nabasag lang ito hanggang sa wala na itong magawa. Ang mga alagad sa labas ng court ay nakatingin na kay Alvin na may nagbabagang mga tingin. Abnormal. Nagkatinginan sina Andong at Linda, at silang dalawa na hindi gusto ng isa't isa ay may bihirang taas at understanding. Ang ekspresyon ni Felix ay kasing hindi magandang tingnan kapag nakita niya ang eksenang ito. Halos hindi na siya nakatiis ng 10 paghinga bago ang marahas na unggoy na ito, at sa huli, nakapasa siya sa pagsusulit sa isang malungkot na kalagayan. Ngayon, ang parehong violent ape sa halip ay binasted ni Alvin hanggang sa puntong isinumite nito. Ang ganoong malaking pagkakaiba ay naging dahilan upang ang puso ni Felix ay hindi mapigil ang panginginig, at ang puot sa kanyang puso kay Alvin ay tumaas sa limitasyon. Ang test elder na si Hollis ay tumingin sa eksenang nasa harapan niya na may pagtatakang ekspresyon. Kahit na siya ay may tiwala kay Alvin, ngunit hindi niya akalain na si Alvin ay magiging sobrang barbaric at diretsyong matatalo ang violent ape sa lupa. Katulad talaga ng sinabi ng alagad sa labas ng korte kanina. Ang inner court disciple test na ito ay tila nangangailangan lamang sa kanila na magpumilit ng 10 paghinga habang kaharap ang violent ape's right. Ngunit itong si Alvin ay direktang binasag ang marahas na unggoy hanggang sa tuluyan na itong mawala ng magawa. Awo! Ang marahas na unggoy na lumuhad sa isang paa bago si Alvin ay biglang ibinaba ang ulo, at ang mga sigaw nito ay napuno ng paggalang. Ang mga aksyon ng marahas na unggoy ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang sarili na matigilan. Taglay niya ang mga panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor, kaya natural niyang napagtanto na ang marahas na unggoy ay nagsasagawa ng pagpapasakop. Ito ay isang pag-uugali na ginawa lamang ng mga violent apes kapag kaharap ang kanilang Ape King. Ngayon, ang marahas na unggoy na ito ay nagsagawa ng gayong paggawi sa harapan niya, na naging sanhi ng pagkagulat sa kanyang puso. Bumangon ka! Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, natutunan ni Alvin ang mga aksyon ng Ape King kapag nahaharap sa mga ganoong sitwasyon, at iniunat niya ang kanyang kamay upang kuskusin ang nakababang ulo ng violent ape sa kabuuan ng 3 beses. Awo! Nang matapos si Alvin sa paghaplos ng ulo nito sa ikatlong pagkakataon, ngayon lang tumayo ang violent ape, at masunurin itong tumayo sa gilid, maamo na parang kuting. Samantala, binuksan ni Alvin ang lock ng hola at lumabas. Napansin ni Alvin na ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay bumaba na sa kanya. Ang mga titig na ito ay naglalaman ng iba't ibang damdamin. Nagkaroon ng pagkamangha, paggalang, pagsamba, pananabik. Siyempre, may galit din. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, at tiningnan niya ang taong nakatitig sa kanya ng may puot, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang malamig na ngiti. Ang Felix na ito ay talagang nagtatagal na parang multo. Si Alvin ay nakapasa sa Inner Court Disciple Test para maging isang Inner Court Disciple. Samantala, inihayag ni Test Elder, Hollis. Sumili ang ngiti sa mukha ni Alvin. Mula ngayon, siya ay magiging disipulo sa loob ng korte ng 7-Star Sword Sect. Ngayon, 4 na tao ang nakapasa sa Inner Court Disciple Test ngayon. Alvin, Andong, Linda, at Felix. Ito ang iyong mga token ng utos sa loob ng korte. Pagkabalik ko ngayon, iuulat ko ang iyong mga pangalan sa sekta. Bukas, makakaasa kayong lahat sa token ng utos sa loob ng korte para tumungo sa lugar ng pagpaparehistro na malapit sa Doobie Peaks Trade Hall para irehistro ang inyong mga sarili, pagkatapos ay tanggapin ang kasuotan ng mga disipulo sa loob ng korte. Itinaas ni Hollis ang kanyang kamay at 4 na simpleng command token ang lumitaw mula sa manipis na hangin, pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Alvin at sa isa pa.
Sumulyap si Felix kay Alvin nang may galit pagkatapos niyang makuha ang command token, pagkatapos ay mabilis na umalis. Kung hindi dahil sa paghihintay sa inner court command token na ito, matagal na siyang umalis. Elder Hollis, pagkatapos ay aalis muna kami. Sinabi ni Alvin ang Hollis bago umalis sa test platform kasama sina Linda at Andong para pamunuan ang Duby Peak. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay magalang na pinaalis si Alvin sa kanilang mga tingin. Ang usapin ngayon ay malamang na mabilis na kumalat sa buong sekta. Ang Alvin na ito ay talagang nabigla sa mga tao hanggang sa mamatay. Tumingin si Hollis sa figure ni Alvin at umiling-iling habang bumaantong hininga. Awo! Kalalabas lang ni Alvin sa test platform ng makarinig siya ng magalang na dagindong mula sa kanyang likuran. Lumingon siya upang tumingin, at nakita niya ang marahas na unggoy na nakaluhod sa isang paa sa loob ng hola, habang itinaas nito ang braso upang paalisin si Alvin sa kanyang tingin. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang maliit na ngiti. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin ang kahulugan ng mga aksyon ng Violent Ape. Ito ang pag-uugali para sa magalang na pagpapaalis sa Ape King. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at ikinaway ito sa Violent Ape pagkatapos ay umalis kasama sina Linda at Andong. Awo! Ang marahas na unggoy ay tumayo nang makitang nawala si Alvin sa kanyang paningin, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang umungol sa isang mataas na boses, at itinaas nito ang kanyang mga braso upang walang tigil na hampasin ang maluwang na dibdib nito. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mabigat na tunog na para bang bumubuo ng isang awit ng Palm. Ang eksenang ito ay pumasok sa mga mata ng lahat na hindi pa umaalis, na naging dahilan upang hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili na mapabuntong hininga sa emosyon. Ito ay hindi isang mabangis na hayop, ito ay halos isang tao sa balat ng hayop. Ang mga unggoy at unggoy daw ay ang mabangis na hayop na pinakamalapit sa tao, hindi man mataas ang paglilinang nito, ngunit nagsisimula na itong maunawaan ang damdamin ng tao. Ngayon, maituturing kong ganap ko na itong naranasan. Kahit ang isang mabangis na hayop tulad ng Violent Ape ay sumuko kay Alvin. Hindi kaya nito na pagtanto na si Alvin ay pambihira. Posible. Pagkaalis ng grupo ni Alvin sa test platform, naglakad sila pataas. Sinadya nilang bumalik sa mga taluktok ng espada sa labas ng korte. Alvin, bagay ka talaga. Ginagawang hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Habang nasa daan, sinakal ni Andong ang ilang mga salita ng napakahirap, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Kung hindi mo alam ang sasabihin, huwag kang magsalita. Malamig na sumengot si Linda dahil labis niyang ayaw kay Andong. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo malapit sa chain bridge na patungo sa Megrez Peak. Andong, bumalik ka muna. Sinabi ni Alvin kay Andong pagkatapos ay sumama kay Linda upang makarating sa isa pang stone platform at humakbang papunta sa chain bridge na patungo sa Arcade Peak. Balak niyang hanapin si Megan. Mahigit isang buwan na niyang hindi nakita ang batang babae na iyon, at sobrang na-miss niya ito sa puso niya. Dumaan sina Alvin at Linda sa chain bridge, at ang tingin ng mga babaeng disipulong Arcade Peak na nakakita kay Alvin sa daan ay lumiwanag habang magalang silang nagpupugay. Senior Brother Alvin. Nang tumuntong si Alvin sa Arcade Peak, talagang naunawaan niya ang kahulugan ng babae ay mas mabangis kaysa sa mga tigre. Matapos siyang mapansin ng karamihan ng babaeng Arcade Peak, nagtipon sila at pinalibutan siya. Senior Brother Alvin, ang sword skill na nililinang ko ay nagkaroon ng bottleneck, maaari mo ba akong gabayan? Senior Brother Alvin, umuwi ako ilang araw na ang nakalipas at nagdala ng napakaraming merienda mula sa bahay. Subukan mo rin. Senior Brother Alvin. Medyo walang magawa si Alvin nang siya ay napalibutan at kinubkob ng karamihan ng mga babaeng disipulo ng Arcade Peak, at napalingon lamang siya kay Linda na tumatawa sa malapit para humingi ng tulong. Ngayon, si Linda lang ang nakapagligtas sa kanya. 338.
Marahil ito ay dahil mukhang kaawa-awa si Alvin, o marahil dahil naisip niya kung paano siya tinulungan ni Alvin na makapasa sa Inner Court Disciple Test. Binawi ni Linda ang kanyang ngiti. Mga junior sisters. Naglakad si Linda nang may magagandang hakbang upang tumayo sa harap ni Alvin, pagkatapos ay tumingin siya sa pulutong ng mga babaeng disipulo ng Alcade Peak. Tama na iyon. Dumating si Alvin sa aming Alcade Peak dahil pinaponte siya ng aking guro. Kung siya ay nahuli dahil sa inyong lahat, kung gayon sa oras na iyon, kapag nagalit ang aking guro, kayong lahat ay dapat mag-isip na sisihin. Ang mga salita ni Linda ay epektibo tulad ng inaasahan, kahit na ang karamihan ng mga babaeng disipulo ng Alcade Peak ay ayaw, ngunit sila ay naghiwa-hiwalay pa rin ng masunurin. Kasabay ng pagkalat ng maraming babaeng disipulo, sinulyapan nila si Alvin na puno ng magiliw na pagmamahal, at ang kanilang mga titig ay napuno ng mapanuksong ekspresyon. Na naging dahilan upang mawala ng magawa si Alvin. Senior Sister Linda, lahat sila ay tila takot na takot kay Elder B. Matapos umalis sa paligid ng chain bridge ay tumingin si Alvin kay Linda at nagtanong. Oo naman. Nakangiting tumango si Linda. Karaniwan, ang Peakmaster ay karaniwang hindi inaalala ang kanyang sarili sa nakagawiyang gawain sa Alcade Peak. At ang lahat ng ito ay pinangangalagaan ng aking guro. Sa Alcade Peak, ang aking guro ay maaaring ituring na kalahating Peakmaster. Biglang naunawaan si Alvin. Noong nakaraan, umaasa sa kanyang kakilakilabot na espiritual na lakas at ang habang-buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nalaman niyang ang lakas ni Elder B ay pambihira. Higit pa sa mga matandang outer court na nakita niya sa iba pang mga sword peak sa labas ng court. Ngayong alam na niya ang katayuan ni Elder B sa Alcade Peak, naliwanagan siya. Pagkatapos ng lahat, upang pamahalaan ang isang buong Alcade Peak, kung ang isa ay walang tiyak na lakas, kung gayon hindi banggitin kung ano ang iisipin ng mga disipulo ng Alcade Peak, ang iba pang mga alagad sa labas ng korte ay malamang na hindi magbitiw. Dapat wala si Master ngayon, puntahan mo si Junior Sister. Ipinadala ni Linda si Alvin sa labas ng bangin, pagkatapos ay ngumiti ng may pagdududa kay Alvin, at balak niyang bumalik kasama niya. Salamat Senior Sister. Napangiti si Alvin, ang Senior Sister na ito na si Linda ay talagang maalalahanin. Pumasok si Alvin sa bangin at nakita si Megan, nagkataong nandoon si Megan na nag-aalaga ng mga bulaklak at damo. Ang mga ibabang rehiyon ni Alvin ay hindi maiwasang mag-init nang makita niya ang hubog at proporsyonal na malademonyong figure ni Megan. Isang makulit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at tahimik siyang lumapit bago ibinuka ang kanyang mga braso upang yakapin si Megan mula sa likuran. WHO. Nagulat si Megan, at likas siyang napasigaw sa gulat. Munting kagandahan, huwag kang sumigaw. Walang darating na magliligtas sa iyo kahit sumigaw ka hanggang sa sumakit ang lalamunan mo. Ang bibig ni Alvin ay dumaikit malapit sa earlobe ni Megan, at nang bahagya niyang bumuga ng hangin sa kanyang earlobe, na mamaos ang boses niya habang nagsasalita. Bastos. Nakabawi si Megan mula sa kanyang pagkagulat at nagkaroon ng masayang ekspresyon. Madali niyang nakilala si Alvin. Makikilala mo ba ako ng ganito? Mapait na ngumiti si Alvin at binitawan si Megan. Ang kanyang mga mata ay puno ng magiliw na pagmamahal habang nakatingin kay Megan na nakatalikod. Scoundrel, pumunta ka rin para sumali sa Inner Court Disciple Test ngayon. Ipinikit ni Megan ang kanyang magagandang mata at nagtanong. Oo. Tumango si Alvin. Nasa ikawalong antas ka na ngayon ng Origin Core Stage, hindi dapat maging mahirap ang pagpasa sa Inner Court Disciple Test. Nakaalis na rin si Senior Sister, nakapasa ba siya? Ipinipikit ni Megan ang kanyang magagandang mata habang nagtatanong na may ekspresyon ng pag-asa. Dahil gusto mong malaman, bakit hindi mo siya sinamahan at panoorin ang eksena? Umiling si Alvin at ngumiti. Katatapos ko lang mag-cultivate at tumingin sa oras. Dahil ang Inner Court Disciple Test ay dapat na malapit nang matapos sa oras na iyon, kaya hindi na ako pumunta, sabi ni Megan. I'll tell you in a while.
Si Alvin ay nangingibabaw na niyakap si Megan na ang magandang mukha ay namula sa kanyang mga bisig, at direktang sumugod sa kahoy na bahay. Pagkaraan ng ilang oras na maging intimate, si Megan na may nasisiyahang ekspresyon ay iniunat ang kanyang daliri upang gumuhit ng maliliit na bilog sa dibdib ni Alvin. Scoundrel, nakapasa ba si senior sister sa inner court disciple test o hindi? Sana pumasa siya. Bahagyang humigpit ang yakap ni Alvin kay Megan, pagkatapos ay hinaplos ang malambot na buhok ni Megan at naamoy ang halimuyak ng buhok ni Megan habang nagtanong ito na may bahagyang ngiti. Sana makapasa syempre si senior sister. Ngunit, kumbaga, kadalasan ay napakahirap para sa mga disipulo sa labas ng korte ng ikapitong antas ng Origin Core Stage na makapasa sa Inner Court Disciple Test. Nang matapos siyang magsalita, puno ng pag-aalala ang mukha ni Megan. Sige, hindi nakita aasarin. Umiling si Alvin at ngumiti nang makita ang ekspresyon ni Megan. Sa lalaki mo dyan, nag-aalala ka pa rin na hindi makapasa sa pagsusulit ang senior sister mo. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang lumiwanag ang tingin ni Megan. Talagang nakapasa si senior sister sa Inner Court Disciple Test. Siyempre, bakit kita lilanlangen? Gayunpaman, kailangan mong tulungan ng maayos ang senior sister mo na magpasalamat sa lalaki mo, sa akin. Pilyong ngumiti si Alvin. Bastos ka, kapal talaga ng balat mo. Senior sister passing the test is her own ability. How can you take all the credit? Bahagyang bamantong hininga si Megan, at may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Kalimutan mo na, hindi ako makakalusot sa iyo. Tanungin mo ang senior sister mo mamaya. Umiling si Alvin habang nakangiti ng mapait, at walang balak magpaliwanag. Scoundrel, nagsasabi ka ng totoo. Ang pagsasalita ni Alvin ng ganito ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng puso ni Megan, at kinusot niya ang kanyang nakakaakit na magagandang mata habang nagtatanong siya sa banayad na boses. Of course it's the truth. Megan, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay huminga ng malalim, lasing sa halimuyak ng buhok ni Megan. Scoundrel, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Naging interesado si Megan. Ano? Ngayon naniniwala ka na? Tumawa si Alvin. Nang makita si Megan na paulit-ulit na hinihimok siya, halos sinabi ni Alvin kay Megan ang takbo ng mga pangyayari. Scoundrel, salamat. Si Megan ay yamakap sa yakap ni Alvin habang nagtanong ito sa banayad na boses. Alam niyang dahil sa kanya kaya tutulungan ng kanyang lalaki ang kanyang senior sister. Little Megan, kailan ka naging magalang sa akin? Umiling si Alvin at ngumiti. Matapos samahan si Megan saglit, sinuot ni Alvin ang kanyang damit at balak umalis. Bago umalis, nagtanong siya. Megan, balak kong pumunta sa Solitary Summit 2 buwan mula ngayon. Nagliwanag ang tingin ni Megan nang marinig niya ito. Gusto mo bang tulungan ang young sect leader ng Boundless Sect na ipasa ang mensahe? Noong panahong iyon, nang makatagpo ni Alvin ang young sect leader ng Boundless Sect sa Misty Forest sa labas ng Aurora City, nandoon din si Megan. Kaya, alam din ni Megan kung ano ang ipinagkatiwala ng young sect leader ng Boundless Sect kay Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Precisely to help him pass the message and go around in passing. Do you want to follow me? Syempre gusto ko. Mamaya ko nasasabihin master. Tumango si Megan sa pananabik. Pupunta siya sa 7-star sword sect sa loob ng mahigit 7 buwan at hindi pa siya umaalis, at matagal na siyang nenas. Tumango si Alvin, hahanapin kita sa oras na iyon. Sana makabalik si Keir sa oras na iyon, pagkatapos ay makakasama tayong tatlo ni Jack. Kasunod nito, nakipag-usap siya kay Megan saglit bago umalis. Nang umalis siya sa Arcade Peak, espesyal na binilisan ni Alvin ang kanyang mga yapok at mabilis na umakyat sa chain bridge upang tumungo sa Doobie Peak. Para siyang tumatakas para sa kanyang buhay. Nagiging dahilan upang bumantong hininga ang karamihan ng mga babaeng disipulong Arcade Peak na kakareact pa lang habang nakatingin sa nawawala niyang figure. Bakit ang bilis tumakbo ni Senior Brother Alvin?
Gusto ko pa ring ibahagi ang mga merienda na dinala ko mula sa bahay kay Senior Brother Alvin. Gusto ko pa ring galugarin ang buhay kasama si Senior Brother Alvin. Pagkarating ni Alvin sa Duby Peak, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag, pagkatapos ay bumalik siya sa Megrez Peak. Kararating lang ni Alvin sa Megrez Peak nang sumimangot siya. Dahil may nakita siyang pamilyar na tao na naglalakad papunta sa kanya. Alvin. Nakilala muli ni Quentin si Alvin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakakatakot at nakapuot na ningning. Eksakto itong alagad sa labas ng korte ang ganap na napilayan ang kanyang kanang braso, na naging dahilan upang hindi na niya magamit ang kanyang kanang kamay upang magsagawa ng mga kasanayan sa espada sa hinaharap. May kailangan ka ba? Kalmado ang tono ni Alvin habang walang pakialam na nagtanong. Gusto kang makita ng foster father ko. Direktang sabi ni Quentin. Ano? Gusto akong makita ni Peakmaster. Natigilan si Alvin nang marinig niya si Quentin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses upang ipakalat ito sa buong paligid. Ilang sandali, nakuha nito ang atensyon ng maraming alagad ng Megrez Peak. Peakmaster. Hindi ba iyan ang ampon ng ating Megrez Peakmaster, si Quentin? Mukhang mismong ang Megrez Peakmaster natin ang gustong makita si Alvin. Ang karamihan ng mga alagad ng Megrez Peak ay masiglang nag-usap. Napasimangot si Quentin nang marinig niya ang talakayan ng mga disipulong ito ng Megrez Peak, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at sinabi sa malalim na boses. Alvin, gustong makita ka ng aking foster father. Bakit ka gumawa ng racket na para bang natatakot kung hindi alam ng iba na makikita mo ang aking foster father? Haha. Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa sa walang pigil na paraan. Quentin, napilayan ko ang braso mo noong araw na iyon. Bigla mong sinabi na gusto akong makita ng Peakmaster, paano ko malalaman na hindi ang Peakmaster ang bumabalik sa kanyang salita sa bagay na iyon sa araw na iyon, at may gustong gawin sa akin? Kaya, hindi, pakiramdam ko ay kailangang ipaalam sa lahat ang bagay na ito. Baldado ang braso. Ang karamihan ng mga disipulo ng Megrez Peak ay natakot nang marinig nila si Alvin. Bumaba ang kanilang mga tingin kay Quentin, at agad nilang napansin na ang kanang braso ni Quentin ay bumaba na parang walang buto. Hindi pwede. Napilayan talaga ni Senior Brother Alvin ang kanang braso ni Senior Brother Quentin. Ito ay masyadong mabangis, tama ba? Ayon sa sinabi ni Senior Brother Alvin, tila alam din ng Peakmaster ang bagay na ito. Nakakagulat. Maaari ko na ngayong isaalang-alang na naranasan kung ano ang tunay na formidableness. Ang mga disipulo ng Megrez Peak ay tumingin kay Alvin nang may pagsamba, na parang kinukuha nila si Alvin bilang kanilang idolo. Alvin, isang alagad sa labas ng korte na tulad mo ay nangangahas na maging mapangahas sa harapan ko. Malungkot ang mukha ni Quentin nang makita niyang ibinalita ni Alvin ang kaiyahiyang bagay niya, at sumigaw siya ng malakas. Outer Court Disciple. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti nang marinig niya si Quentin, pagkatapos ay sa pagtaas ng kanyang kamay, isang simpleng command token ang lumitaw sa kanyang kamay. Quentin, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ng malinaw. Ang command token na ito ay dapat na hindi pamilyar sa iyo, tama ba? Lumubog ang mukha ni Quentin nang makita niya ang command token sa kamay ni Alvin. Natural na nakilala niya ang command token na ito, dahil mayroon din siyang isa. Tungkol naman sa ilan sa mga kalapit na disipulo ng Megrez Peak, ang kanilang mga mata ay nagniningning ng sunod-sunod. Hindi ba't ito ang tanda ng utos ng mga alagad sa loob ng korte? Parang. Mukhang nakapasa na si Senior Brother Alvin sa Inner Court Disciple Test ngayon. May mga chismis na nagsasabing si Senior Brother Alvin ay nakalusot sa ika-8 antas ng Origin Core Stage isang buwan na ang nakakaraan. Ang pagiging isang Inner Court Disciple na may cultivation sa ika-8 antas ng Origin Core Stage ay hindi kakaiba. Ang problema ay, si Senior Brother Alvin ay parang lagpas 20 lang, di ba? Karapat-dapat si Senior Brother Alvin na maging kinikilala ng publiko na napakapangit na talento ng ating 7-star sword sect.
Bago siya lumitaw, kung sino man ang magsasabi sa akin na ang isang ikawalong antas ng Origin Core Stage na martial artist na mahigit 20 taong gulang ay lumitaw sa loob ng ating Azure Forest Imperial Kingdom, hindi ako maniniwala kahit na mamatay ako. Ang mga salita ng mga disipulo ng Megrespik ay napuno ng paghanga kay Alvin. 339. Ang mga bulong ng talakayan ng Megrespik disciples ay pumasok sa mga tainga ni Quentin, na naging sanhi ng kanyang mukha na namula at ang kanyang mabangis na mga mata ay kumikislap sa matinding galit. Pinilayan ng Alvin na ito ang kanyang kanang braso, na naging dahilan upang mabigatan siya nito, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay malungkot. Ang kanyang pangarap mula pa sa murang edad ay kunin ang posisyon ng kanyang foster father at maging master ng Megrespik ng 7-star sword sect. Ngunit ngayon ay tila ang lahat ng ito ay magiging labis na pag-asa. Alvin, kung hindi dahil sa iyo, tiyak na magiging master ako ng Megrespik sa hinaharap. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang puso ni Quentin ay napuno ng matinding galit, at wala siyang ibang hinaangad kundi punitin si Alvin, pagkatapos ay sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Sa ganang kanya, sinira ni Alvin ang kanyang buhay. Napakunot ang noo ni Alvin nang mapansin niya ang nakakatakot at maput na tingin ni Quentin, pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, "Quentin, mukhang galit na galit ka sa akin." Bagamat walang sinabi si Quentin, sapat na ang kanyang malamig na singhot upang ipakita ang kanyang galit kay Alvin. "Quentin, bagamat napilayan ko ang isang braso mo, ngunit kailangan mong malinawan. Kung hindi dahil sa hirap mong hirap at nag-aalangan na bumitaw, hindi sana napilayan ang kanang braso mo." Tumingin si Alvin kay Quentin na may kalmadong tingin. "Kaya, ang pinakamalaking pananagutan para sa iyong kanang braso na napilayan ay nasa iyo. Kung tinalikuran mo ang iyong espada sa isang saglit, ikaw ay masugitan ng bahagya. Ang pagmamayabang mo at ang iyong pagmamataas, ang ganap na sumire sa iyong sarili." Nang mag-away sina Quentin at Alvin noong araw na iyon, hinawakan ni Quentin ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay. Malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso kung ano ang epekto nito kay Quentin. Pero wala siyang nararamdamang guilt. Si Quentin ang masyadong mapagmataas noong araw na iyon at ayaw iwanan ang kanyang espada kahit na matapos ang mahabang panahon. Kaya naman nakatagpo siya ng ganoong katapusan. Bukod dito, mula sa simula hanggang sa katapusan, ang salungatan sa pagitan nila ni Quentin ay sanhi lamang ng foster faster ni Quentin, ang pickmaster ng Megrespik, sa huli. Kung hindi dahil dito, hindi niya sana kalabanan si Quentin. Ngunit ngayon, nang mapansin niya ang galit ni Quentin sa kanya, napagtanto ni Alvin na hindi ganito ang iniisip ni Quentin. Malinaw na itinulak ni Quentin ang lahat ng responsibilidad kay Alvin. Duan. Ling. Tian. Nagngangalit si Quentin ng kanyang mga ngipin nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng puot at pumatay na layunin na mabisyo at madilim. "Hindi ba gusto ni Pickmaster na makita ako? Bakit hindi ka nangunguna?" Tahimik na sumulyap si Alvin kay Quentin habang walang pakialam na sinabi niya. Kinilig si Quentin nang marinig niya ito. Ngayon lang niya naalala kung ano ang pinanggalingan niya, at pinigilan niya ang galit na nag-aalab hanggang sa sukdulang limitasyon sa loob ng kanyang puso bago tumalikod, na nagbabalak na kunin si Alvin upang lisanin ang Megrespik. Senior Brother Alvin. Sa sandaling ito, isang nagulat na bulalas ang tumunog mula sa chain bridge, na naging dahilan upang hindi sinasadyang huminto si Alvin. Napatingin si Alvin. Papalapit ang isang disipulo ng Megrespik mula sa kabilang panig ng chain bridge, at nang makita ng disipulo si Alvin, lumiwanag ang kanyang tingin, pagkatapos ay naglakad siya ng mabilis. Nakilala ni Alvin ang disipulong ito ng Megrespik sa isang sulyap. Bricks. Malinaw na naalala ni Alvin ang pangalang ito. Sa araw na iyon, pupunta siya sa trade hall na nagnanais na ibenta ang tambak ng mga medicinal pill mula sa numero 1 premyo sa Outer Court Martial Competition. Noong panahong iyon, nakipag-away si Brick sa isa pang disipulo ng Megrespik alang-alang sa mga bagay na nasa kanya.
Sa huli, si Bricks ay nangingibabaw na nag-withdraw ng 10 milyong ginto at mabangis na itinapon ito sa buong mukha ng mga disipulo ng Magrespik hanggang sa punto na ang mukha ng disipulo ay napuno ng dugo. Malinaw pa ring naaalala ni Alvin ang eksena noong araw na iyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng malalim na impresyon kay Bricks. Tumango si Alvin at ngumiti kay Bricks habang bumabati ito. Bricks. Duan. Senior Brother Alvin, ikaw. Nakikilala mo pa rin ako. Natigilan si Bricks nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay namula ang mukha niya sa sobrang excitement. Umiling si Alvin at ngumiti, is it such a big deal? Senior Brother Alvin, binabati kita sa pagpasa sa Inner Court Disciple Test at pagiging isang Inner Court Disciple. Nakangiti si Bricks habang binabati niya si Alvin, pagkatapos ay sinabi na may mukha na puno ng pagsamba, Senior Brother Alvin, narinig ko na sa pagsubok ng disipulo sa loob ng korte, inindayog mo ang ika-9 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop, Violent Ape, gamit ang iyong mga kamay, at marahas itong itinuro sa paligid mo. Humingi ng awa sa harap mo. Nagsalita si Bricks sa sobrang excited na paraan. Natahimik si Alvin nang marinig niya ito. Bakit ito ay nagiging mas at higit na labis habang ito ay kumalat? Noong panahong iyon, ang marahas na unggoy ay hindi lumuluhod at nagsusumamo para sa awa, iyon ang pagsasagawa ng pagpapasakop para sa angkan ng unggoy. Hindi sinasadya ni Bricks na itago ang kanyang boses, at narinig ito ng lahat ng nakapaligid na mga disipulo ng Magrespik. Inihuyog ang ika-9 na antas ng Origin Core Stage Violent Ape gamit ang kanyang mga kamay at marahas na hinampis ito. Dinurog ito hanggang sa lumuhad ang marahas na ape at humingi ng awa. Sa ilang sandali, naging kakaiba ang mga tingin ng lahat ng mga disipulo ng Magrespik na bumaba kay Alvin. Gulp! 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 Tumaas at bumagsak ang mga tunog ng paglunok ng laway sa pagtataka. Pagkaraan ng maikling sandali, ang mga disipulong ito ng Magrespik ay nakabawi mula sa kanilang pagkabigla, at gaya ng inaasahan ay nagkagulo sila. Tao ba talaga si Senior Brother Alvin? Kumbaga, ang mga kakilakilabot na demonyong hayop ng alamat ay nakakakuha pa nga ng anyong tao at tinatawag na mga demonyo. Maaaring si Senior Brother Alvin ay isang demonyo na nagkatawang tao. Hindi katakataka na si Senior Brother Alvin ay nagtataglay ng napakalaking cultivation sa murang edad, kaya lumalabas na siya ay isang demonyo. Nang matapos magsalita ang mga disipulo ng Magrespik, lahat sila ay tumango ng seryoso. Sa kanilang mga mata, ang mga tagumpay na natamo ni Alvin hanggang ngayon ay talagang hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang normal na tao. Sa pinakakaunti, sa kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom, walang kahit isang martial artist na nakamit ang ika-8 antas ng Origin Core Stage sa edad ni Alvin. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang mga talakayan ng mga disipulong ito ng Magrespik. Paano siya naging demon? Napasimangot si Bricks at tinitigan ang karamihan ng mga disipulo ng Magrespik habang nagsasalita siya bilang depensa ni Alvin, anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyo? Paano magiging demonyo? Si Senior Brother Alvin. Kung siya ay isang demonyo, sa tingin ba ninyo lahat ay mabubuhay pa ba kayo? Ang demonyo ay isang demonyong halimaw na nagkatawang tao. Sa mga alamat, ang mga demonyo ay may kakayahang gumawa ng anuman sa langit at lupa. Sa tingin ba ninyo lahat ba ay kailangan para sa isang demonyo na makalusot sa ating 7-star sword sect? Magkakaroon ba ng pagkakataon ang isang demonyo na makinig sa inyong lahat ng kalokohan dito? Nang matapos siyang magsalita, ang tinig ni Bricks ay mahinhin at malakas. Nagulat si Alvin, ang kasalukuyang Bricks ay walang alinlangan na may bahagyang dagdag na disposisyon sa mga mata ni Alvin. Bagamat malabo lamang itong lumitaw, napagtanto pa rin ni Alvin na ito ang disposisyon ng isang taong may mataas na posisyon. Mukhang hindi simple ang Bricks na ito. Tama, paano magiging ordinaryong tao ang isang taong nakakakuha ng 10 milyong ginto? Sa sandaling matapos magsalita si Bricks, lahat ng mga disipulo ng Magrespik na naruroon ay nagsimulang magmuni-muni. Oo, ang mga demonyo,
Nang alamat na nagkaroon ng anyo ng tao ay nakapasok na sa ika-4 na yugto ng walang laman, sa madaling salita, sila ay mga demonyong pag-iral sa void transformation stage. Kung ang isang pag-iral sa void transformation stage ay may intensyon, hindi pa banggitin ang ating 7-star sword sect, kahit na ang lahat ng mga eksperto sa buong Azure Forest's Imperial Kingdom ay matatakot na matakot ako sa buong lakas nila dahil sapat na ang takot nila sa lahat ng mga eksperto sa buong Azure Forest. Punuin mo ang mga ngipin nito. Halos nakalimutan ko ito. Paano maaaring magkaroon ng isang walang bisa na yugto ng pagbabagong anyo na maaaring magkaroon ng gayong paglilibang? Tama ka. Sa pamamagitan ng paalala ni Brix, sa wakas ay naituwid ng karamihan ng mga disipulo ng Megrespik ang kanilang pag-iisip. Nakangiti si Alvin habang tumango kay Brix, pagkatapos ay sinundan niya si Quentin na may malungkot na mukha at naiinip na naghihintay, na humakbang papunta sa chain bridge at umalis sa Megrespik. Hindi nagtagal, sumunod si Alvin sa likod ni Quentin upang makarating sa pangunahing tuktok, Duby Peak. Muli siyang nakarating sa Megres Hall. Sa loob ng audience hall. Ang Peakmaster, si Darius, ay nakatayo sa gitna ng bulwagan na nakatalikod sa pasukan. Si Quentin na nakatayo sa pasukan ng audience hall kasama si Alvin ay magalang na nagsabi, ama ng inaalagaan, dumating na si Alvin. Pasok. Kasabay ng pagsasalita ni Darius, sumunod si Alvin sa likod ni Quentin upang maglakad papunta sa audience hall. Peakmaster. Bahagyang tumango si Alvin kay Darius, sumaludo sa sarili niyang paraan. Alvin, nagkita tayong muli. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Darius habang nakatitig kay Alvin at dahan-daang nagsalita. Nagtataka ako kung bakit ako dinala ni Peakmaster dito. Alvin ay dumiretso sa punto, at ang kanyang mga mata ay kalmado. Alvin, dahil prangka ka, hindi ako magpapatalo. Prangka na nagsalita si Darius. Natalo mo ang isang mas malakas na kalaban noong araw na iyon at napatay ang dating numero 1 disipulo sa labas ng korte, si Gomer. Pagkatapos noon, natalo mo muli ang isang mas malakas na kalaban, at natalo ang walang kwentang alaga ko at napilayan ang isang braso niya. Labis akong na-curious, anong paraan ba talaga ang ginamit mo para mapagtagumpayan ang isang mas malakas na kalaban? Sa sandaling matapos siyang magsalita, bumaba ang tingin ni Darius kay Alvin, at napuno ito ng nag-aalab na pagnanasa. Kahit na inihanda ni Alvin ang kanyang sarili sa pagpunta rito, may bahagyang takot pa rin ang lumitaw sa puso ni Alvin nang tanungin siya ni Darius. Mukhang may isa pang tao sa loob ng 7-star sword sect na nagnanais ng kanyang mga gamit. Ang unang tao ay walang iba kundi ang elder sa labas ng korte ng Megrespik, si Leon. Ngayon, nagkaroon ng isa pang Darius. Nagawa niyang hindi seryosohin si Leon, ngunit itong Darius ay ang Peakmaster ng Megrespik, at maimpluwensya at nagtataglay ng malaking autoridad sa 7-star sword sect. Wala siyang choice kundi ang matakot. Napansin ni Alvin na ang mga tingin ni Darius ay kasalukuyang nakatutok sa kanya, tila pinagmamasdan ang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon, gustong malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Nakaramdam si Alvin ng paghamak dito. Ang pagkontrol sa mga pagbabago sa kanyang ekspresyon ay napakadali para sa kanya. Peakmaster. Walang takot na tiningnan ni Alvin si Darius sa mata pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Sa totoo lang, ito ang pinakamalaking sikreto ko. Gayunpaman, dahil gustong malaman ni Peakmaster, kung gayon, kahit magsalita ako tungkol dito, at ibahagi ito, hindi ito isang malaking bagay. Pag-usapan ito. Ibahagi ito. Sumili ang ngiti sa mukha ni Darius nang marinig niya si Alvin. Mukhang nagkamali ako sa paghusga sa iyo ni Alvin noong araw na iyon. Hindi masama, napakabait mo. Hanggat handa kang ibahagi sa akin ang kakayahang iyon, kung gayon kahit na wala tayong kapalaran na maging master at disipulo, tiyak na aalagaan kita sa loob ng 7-star sword sect sa hinaharap. Ang kalapit na mukha ni Quentin ay lumubog nang marinig niya si Darius, napakunot ang noo niya habang nakatingin kay Alvin, at isang patak ng inggit na puot ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung gayon, magpapasalamat ako sa Peakmaster ng maaga. Tumango si Alvin at ipinakita sa kanyang mukha ang isang napakatalino ng ngiti. Magsalita ka.
Tumingin si Darius kay Alvin na may isang titig na naglalabas ng mga bakas ng nag-aalab na pagnanasa. 340 na po. Sa ilalim ng titig ni Darius nang walang katulad na pag-asa, dahan-daang sinabi ni Alvin, Pickmaster, ang dahilan kung bakit nagtagumpay ako sa isang mas malakas na kalaban ay dahil ang aking origin energy ay nagbawi ng hindi pangkaraniwang pagbabago. Kakausap lang ni Alvin dito nang bumilis ang paghinga ni Darius. Ang gusto niyang malaman ay ito mismo. Maging si Quentin ay mayroon na ngayong mukha na puno ng nagbabagang pagnanasa. Saganang kanya, kung nagagawa niyang makabisado ang kakayahang ito, kung gayon kahit na ang kanyang mga nagawa sa martial daw ay limitado, ngunit magagawa pa rin niyang madaig ang isang mas malakas na kaaway. Sa hinaharap, maaaring hindi imposible para sa kanya na maging Pickmaster ng Megrez Peak ng 7-star sword sect. Sa ilalim ng puro titig ni Darius at Quentin, nagpatuloy si Alvin, ang aking pinagmulan na enerhiya ay orihinal na katulad ng mga ordinaryong martial artist. Ngunit, naglakbay ako sa Primeval Forest nang makarating ako sa 7-star sword sect, at maswerte akong nakakuha ng isang uri ng spirit fruit. Isang hindi kilalang spirit fruit. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, ang paghinga ni Alvin ay naging minadali, at mayroon siyang madamdaming ekspresyon. Sa oras na iyon, ang origin energy sa loob ng katawan ko ay sumailalim sa hindi pangkaraniwang pagbabago pagkatapos kong ubusin ang spirit fruit na iyon, at talagang nagsimula itong manginig ng hindi sinasadya. Nasubukan ko na ito dati. Hanggat ang lakas ng aking kalaban ay hindi hihigit sa lakas ng 30 sinaunang mammoth, pagkatapos ay makakaasa ako sa pagbabagong ito ng opponent. Natuwa si Alvin habang nagsasalita siya. Ang pagpapahayag ni Darius at Quentin ay lumubog sa lihim na pagkakaunawaan. Ang isang espiritong prutas ay nakatagpo ng swerte ngunit hindi hinanap, at ang hindi sinasadyang pagtatagpo ng pagkuha ng isang espiritong prutas ay halos imposibleng maulit. Ang mabangis na titig ni Darius ay tila kayang tumago sa lahat habang nakatitig siya kay Alvin, na parang gusto niya makita kung nagsisinungaling si Alvin sa mga pagbabago sa ekspresyon ni Alvin. Gayunpaman, hindi alintana kung paano niya naobserbahan si Alvin, ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Alvin ay walang kahit katiting na hindi natural. Posible kayang totoo ang sinabi ni Alvin. Dahil ba talaga sa pagkonsumo niya ng hindi kilalang spirit fruit kaya nagawa ng kanyang origin energy ang pagbabago? Noong oras na iyon matapos magbago ang origin energy ko, nagkataon lang na nakatagpo ako ng provocation ni Ben at Winston. Kaya, umasa ako sa origin energy ko na nagbago para patayin sila sa isang galaw sa arena ng buhay at kamatayan ng Megrez Peak. Pagkatapos noon, ang ika-6 na antas ng Feck the Peak ng Origin Core Stage Outer Court na Disciple, at ang Disciple ng Origin Core Stage na nasa labas ng Court ng Shi, at ang Disciple ng Origin Core Stage sa labas ng Korte. How? Umasa ako sa aking nabagong origin energy para madaig sila na mas malakas kaysa sa akin, at patayin sila. Si Alvin ay parang hindi niya napansin ang nagbabagang tingin ni Darius, at nagsalita siya sa kanyang excitement na may emosyonal na ekspresyon. Bumaba ang tingin ni Quentin kay Alvin, at napuno ito ng inggit. Sa wakas, ang emosyonal na ekspresyon sa mukha ni Alvin ay lumuwag, pagkatapos ay huminga ng malalim si Alvin at tumingin kay Darius. Pickmaster, ngayong nasabi ko na sa iyo ang lahat, at naibahagi ko na sa iyo ang lahat. Kontento ka na ba? Pwede na ba akong umalis? Hindi alintana kung paano nagbago ang ekspresyon ng Alvin kanina, ngunit siya ay nakakatakot na kalmado sa kanyang puso. Ang lahat ng sinabi niya ay para lamang sa pagpapatawa kay Darius. Kung maniniwala man si Darius o hindi ay hindi isang bagay na kailangan niyang alalahanin. Whoosh! Sa halos sa sandaling natapos na magsalita si Alvin, isang kakila-kilabot na paraan ang biglang lumabas mula sa katawan ni Darius upang balutin si Alvin. Tumayo si Alvin sa kinatatayuan at nanatiling hindi nabigla, na para bang hindi niya napansin ang kahangahangang paraan ni Darius, at mayroon siyang walang pakialam na ekspresyon na hindi magbabago kahit na gumuho ang Mount Tai. Alvin.
Biglang sumigaw si Darius sa pamamagitan ng isang boses na naglalaman ng sobrang nakakatakot na origin energy na tumusok sa eardrums ni Alvin. Nanginginig si Alvin hanggang sa kumulo ang kanyang dugo at bahagyang namula ang kanyang mukha. Limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon upang sabihin ang katotohanan. Kung hindi man, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng manatili ka rito magpakailanman. Dapat mong malaman na mayroon akong kakayahang ito. Dahan daw ang sinabi ni Darius na may kasamang boses na may intensyong magbanta. Ganap na ibinuhos ang lahat ng pagkukunwari. Para lamang sa kapakanan ng pagkuha ng paraan ng paggamit ng origin energy ni Alvin. Tumingin si Alvin kay Darius at hindi nagsalita ng mapagpakumbaba o mayabang. Pickmaster, malinaw kong sinabi sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. I wonder what you mean by this now. You think I'm deceiving you. Ang madilim na mukha ni Darius ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo na nagpahayag ng makapal na malamig na intensyon, at ang kanyang tingin na kumikislap na may layuning pumatay ay bumaba kay Alvin. Alvin, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ako ang Pickmaster ng 7-Star Sword Sects Megrez Peak. Nakabasa na ako ng mga sinaunang libro mula sa lahat ng dako, ngunit wala akong narinig na anumang bunga ng espiritu na maaaring magpapahintulot sa origin energy na sumailalim sa isang hindi pangkaraniwang pagbabago. You actually dare talk nonsense before me. Do you think I'm unable to see through your lies? Nang matapos siyang magsalita, unti-unting naging madilim ang aura sa katawan ni Darius. Ang slight origin energy ay nagsimula nang lumabas mula sa mga kamay ni Darius at sa sandaling iyon ay nagiging masiksik. Sa itaas ng Darius, ang mga sinaunang mammoth na silhouette ay unti-unting namumuo ng paisa-isa, at ang mga ito ay lumalago habang lumilipas ang panahon. Sa isang kisap mata, mayroon ng ilang libong sinaunang mammoth. Haha! Humagalpak ng tawa si Alvin sa hindi mapigil ang paraan ng marinig niya si Darius. Mapangahas! Lumubog ang mukha ni Quentin. Ang Alvin na ito ay talagang nangahas na maging napakapangahas sa harap ng kanyang kinakapatid na ama, ang Pickmaster ng Megrez Peak. Ito ay talagang karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit, alam niya ang kanyang sariling limitasyon. Hindi siya katapat ni Alvin. Kung hindi, tiyak na gagawa siya ng hakbang para turuan ng leksyon si Alvin. Anong tinatawa-tawa mo? Malungkot na ekspresyon si Darius habang sinasabi niya sa malalim na boses. Anong tinatawanan ko? Sa wakas, pinigilan ni Alvin ang kanyang pagtawa at pinalaki si Darius bago dahan-dahang sinabi, Pickmaster, hindi naman sa minamaliit kita. Ngunit sa laki ng Cloud Continent, nang ahas kang sabihin na alam mo ang lahat. Magbasa ng mga sinaunang aklat mula sa lahat ng dako. Siguro kung anong mga sinaunang aklat ang nabasa mo sa lahat, Pickmaster. Malawak at walang hangganan ang Cloud Continent. Maging ang mga eksperto sa alamat ng Martial Emperor Stage ay hindi nang ahas na sabihin na alam nila ang lahat. Hindi kaya higit pa ang kaalaman ng Pickmaster sa mga eksperto sa Martial Emperor Stage. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw ang bahagyang nakakatuwang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Kahit na ang Rebirth Martial Emperor ng lahat ng mga taon na ang nakalipas na nakaranas ng dalawang buhay ay hindi nang ahas na sabihin na alam niya ang lahat. Ang Pickmaster na ito ng Megrez Peak, isang mataas ng isang maliit na sekta sa isang maliit na imperial na kaharian ay nangangahas na magyabang ng ganito. Tunay na walang muwang, tunay na katawa-tawa. Ikaw. Kahit na ang sinabi ni Alvin ay lohikal, ito ay walang alinlangan na hindi nakikilalang sampal sa mukha ni Darius. Nagdulot ito ng galit ni Darius, at ang origin energy sa kanyang katawan ay nagngangalit at hindi mapakali. Alvin, alam mo ba? Nasa sinabi mo lang ngayon, direkta kitang mapapatay ngayon. Haha. Si Alvin ay walang pakialam sa ekspresyon ng harapin ang galit na si Darius. Pickmaster, nakakagulat ang lakas mo. Pero kung papatayin mo ako ngayon, iniisip ko kung ano ang iisipin ng mga disipulo ng Megrez Peak. Paano ito iisipin ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect, at kung ano ang iisipin ng iba pang Pickmasters, Sect Leader, at Guardian Elders.
Kahit patayin kita ngayon, sinong makakaalam na ako ang pumatay sa'yo? Malamig na sumangot si Darius na may mapang asar na ekspresyon. Kalmado ang tono ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, Pickmaster, natatakot akong mabaigaw ka. Bago ako pumunta rito, alam ng maraming disipulo ng Megrez Peak ang pangyayari kung saan napilayan ko ang isang braso ng iyong alaga, bukod pa rito, alam nila na kinuha ako ng iyong alaga para puntahan ka. Lumusab ang mukha ni Darius nang marinig niya si Alvin, at napakunot ang noo niya habang nakatingin kay Quentin na nasa tabi niya. Mapait na ngumiti si Quentin habang tumango, na nagpapatunay na ang sinabi ni Alvin ay hindi kasinungalingan. Basura! Malamig na winalis ni Darius si Quentin gamit ang kanyang tingin, at ang kanyang mukha ay nakakatakot na madilim. Kung talagang ganito, hindi talaga siya nang ahas na patayin si Alvin. Kung ang bagay na ito ay kumalat, ang sect leader ay tiyak na makikialam. Sa likas na talento na kasalukuyang ipinahayag ni Alvin, halos lahat sa loob ng 7-star sword sect ay kukunin si Alvin bilang pag-asa ng sekta. Maging ang sect leader ay marahil ay nagsimula ng bigyang pansin si Alvin. Alvin! Tumingin si Darius kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, hindi na kailangang sabihin, napakatalino mo, tunay na matalino. Alam mo talaga na lumikha ng mga tamang kondisyon para sa iyong sarili para mag-atubiling akong kumilos laban sa iyo dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Pickmaster, masyado kang mabait. Bahagyang ngumiti si Alvin, at naranasan niya ang pagsabog ng kasiyahan sa kanyang puso nang makita niya ang hindi magandang hitsura ni Darius. Nagpatuloy si Darius. Gayunpaman, kahit na hindi ko magawang patayin ka, ipinapalagay ko na ang pagtuturo sa iyo ng isang leksyon ay naiintindihan. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago habang nakatingin siya ng malalim kay Darius, na parang ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang lahat ng ginawa ni Darius kanina ay walang alinlangan para imbestigahan at pagbabantaan siya. Maging si Darius mismo ay hindi nang ahas na ganap na kumpirmahin na ang sinabi ni Alvin kanina ay kasinungalingan. Basta magsalita ka, hahayaan kitang makaalis ng ligtas. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na kita pahihirapan. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ni Darius ang sinabi ni Alvin, naantig siya. Ang gusto ni Alvin ay ang unang kalahati ng sinabi ni Darius, para sa second half, tuluyan na niyang binaliwala ito. Maniniwala kaya siya sa pangako ni Darius? Ito ay isang spirit fruit na ganap na dark violet ang kulay, at may ilang maliliit na bukol sa ibabaw nito. Dahan daw ang inilarawan ni Alvin ang spirit fruit. Siyempre, ang espiritong prutas na kasalukuyang inilalarawan niya ay hindi isang espiritong prutas na kapakipakinabang sa isang martial artist, sa halip ito ay isang napakalason na espiritong prutas na pumatay ng walang kaunting pahiwatig. Ang ganitong uri ng espiritong prutas ay napakabihirang, at ito ay palaging minamahal ng mga demonyong hayop na may labis na kakilakilabot na toxicity. Bukod dito, maliban kung ito ay isang tao na nakilala ang espiritong prutas na ito ay ganap na imposibleng malaman na ito ay lihim na naglalaman ng nakakalason na lason. Ito ay dahil ang nakakalason na lason sa loob ng bunga ng espirito ay napakabihirang at kahit isang pilak na karayom ay hindi natukoy ito. Maraming tao ang nakakita ng ganitong uri ng bunga ng espirito, ngunit napakabihirang para sa isang tao na nabubuhay pa pagkatapos na makita ito. Samantalang ang Rebirth Martial Emperor ay tiyak na isa sa mga nakaligtas na ito. Ngayon, ang intensyon ni Alvin ay ang simpleng magluto ng isang ligaw na kwento, dahil sa kanyang pag-aalala, malamang na ang ganitong uri ng spirit fruit ay umiral sa Azure Forest Imperial Kingdom. Panaginip lang ang binibigay niya kay Darius. Isang panaginip na imposibleng matupad. Pwede ka nang umalis. Matapos makuha ang impormasyong hinahanap niya, winalis ni Darius si Alvin ng malamig at walang pakialam na tingin. Pickmaster, aalis na ako. Tumango si Alvin at umalis. Foster father, naniniwala ka ba sa sinabi niya kanina? Pagkaalis ni Alvin, tumingin si Quentin kay Darius at nagsalubong ang kanyang mga kilay.
Nararamdaman ko tuloy na hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi nitong si Alvin. Emph. Niwilis ni Dario si Quentin ng malamig sa waling pakiali na tingin. Maaari ba akong hindi maramdaman, at kailangan kong turuan mo ako? Walang silbi na bagay. Hiniling ko sa iyo na tawagan siya rito, ngunit ginawa mo ito upang malaman ng lahat. Hinahayaan siyang walang dapat ikatakot dahil sa mga kondisyon na ginawa niya bago pumunta dito at hawak ang advantage. Ibinaba ni Quentin ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nagsimulang bahagyang manginig at ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Alvin. Maglalakbay ako sa Primeval Forest. Sinaksak ni Dario si Quentin na may titig na puno ng hinanakit sa kabiguan ni Quentin, pagkatapos ay diretso siyang umalis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.